i-rinse po natin yung paper para hindi natin malasahan yung pagka-papery taste ng filter. Okay, dapat pala ganun. Ang fragrance pag dry pa siya. Okay. Pag wet na po siya, aroma. Parang may mga gamit ka na dito, ah. Yes po sir, nag-invest po tayo ng gamit para lang matikman natin yung lasa ng kape talaga. Self-learning din. Hindi naman sa ganong expert pero parang advanced lang. Ang experience ko sa pagkakape ngayon, no? Pag hinigop mo siya, parang alam mo may nasa likod. Pakiramdam mo na parang dumadaan yung kape sa likuran mo. Ba't ganun? Hindi natin ma-appreciate ang specialty kung mag-aasukal pa tayo. Masisira lang ang lasa ng kape natin. Talagang one of a kind, no? Talagang dadayuhin mo si Sir Rudio dito sa kanyang lugar para matikman mo itong napakasarap na kape. So this time, ito na yung pinaka-best part na hinihintay natin, no? Kung saan gagawa si Sir Rudio ng ipinagmamalaki niyang coffee dito sa Benguet. Ayan. So paano ba, sir? Paano tayo magsisimula? Yes sir. Ito po yung grounds natin. So ito rinos natin nung nag-chat po kayo is rinos po natin agad yan para matikman niyo po. Okay. So Ito yung ginamit mo dun sa sa competition? yes po. Okay. Hindi po siya totally na siya yung pero yung same process po sa ginawa natin sa competition. Okay, sige, sige. Hindi naman nalalayo yung taste doon sa nandun sa competition. Okay. Ang ginagawa ko po ngayon is linilisan ko yung grinder kasi yung past na ginrind ko dito is ibang process. So para hindi maghalo yung lasa, para hindi mo malasahan yung ibang linisan po natin. Okay, yes, yes. So syempre yung mga residue niya, di ba? Para hindi sila mag-mix. Gagamitan po ng manual grinder kasi medyo malayo yung... So parang may mga gamit ka na dito, ah. Yes po sir, nag-invest po tayo ng gamit para lang matikman natin yung lasa ng kape talaga. Kasi pag yung puro tansya-tansya lang ang mga gagamitin mo, hindi mo talaga malalasan kasi ito yung number one. Kaya bakit? Yes. Ganun yung in-entry natin, bakit may lasa, ganun. Ito yung dahilan kasi nagtatry din kaming mag-copy-cupping. So may knowledge din kami sa ganito, cupping. Oo, kasi ang alam lang natin is, sige, farmer sila, but when it comes to making coffee, advanced na rin pala sila, no? Talagang knowledgeable. Going back doon sa kwento ni Sir Rudio na sumasali sila ng coffee competition dito sa La Trinidad. So nag-Hall of Famer yung pamilya niya, no? Back to back. Anong taon na kasi yun, sir? 2018 po. 2018. Bali 2015 po sinimulan ng lolo ko. Ngayon 2018 na sinimulan namin ng competition po. Ayan. So ilalagay mo na doon. Ako gusto ko rin matuto yung ganyan. So dito sir, grams yan? Yes po. Okay. Huwag mo nang tutunin sir kasi mapapagastos ka ng mga mamahaling gadget. So ilang grams ba dapat? Depende po sa magko-consume. Kung tayo marami tayo, daramihan mo po. Okay. Ano yan? Good 26.1. Ayan, 26 grams siya. So yan, good for how many people na yan magko-consume? Siguro ng 3. Okay, good for 3. Yes po. Sige. So after natin matansya, no, makuha yung gramo na ilalagay natin. So iga-grind ni sir, no? Yes po, i-grind po natin. Ayan. So digital na rin yung scale niya, no? So i-grind po natin. So may adjust din po ang grind. Dapat? Oo. Pag alam nating medyo na para makuha natin yung flavor natin, so ipa-fine po natin siya. Okay. Mas lalabas yung grind, yung flavor ng kape. Okay, so may adjustment diyan. Oo. Masasarap lalabas yung sarap ng kape. Mas So yan, mabilis lang din naman yan, no? Mabilis lang naman. Hindi naman tatagal to ng isang oras. Ayan. So talagang
Sa way pa lang ng pag-grind ni sir, expert na expert, no? Hindi naman sa Ano sir, natutunan mo na lang din? parang self-learning din. Hindi naman sa ganong expert pero parang advance lang. Ganun. Okay. Advance daw, sir. Ayan. Naamoy na natin yung kape. Kasi may parang sumisingaw na aroma niya. Ayan. So, pag wala na tayong naririnig. Yan po, pag wala nang naririnig, tapos na po. Okay. So, yan po, maganda yung Maganda na nun. Alright. So, ito naman ay Filter. filter. Ito po yung tinatawag nilang paper filter. Okay. So, sinasabi nila, nakadepende rin sa filter na gagamitin Yes mo po, yes po. sa quality ng kape na na iinumin mo. Tama yes ba? Po, yes po. Okay. Marami pong klase ng filter. So, kailangan... Ito, anong klaseng gamit yan? Anong gamit mo yan? Parang yung afford lang natin. So, Okay. kasi medium roast lang natin, rino roast yung kape. So, pinipili natin yung medyo makapal. Okay. Para hindi malaglag lahat. Hindi po, para maluto niya po yung kape. Ganun Pag yun. medyo dark roast kasi siya, mas magandang manipis para madaling tumulo. Kasi pag na-extract kasi yung dark roast na yon, magiging mapait na tapos amoy amoy tutong, amoy sunog na siya. Kaya pala. Depende din sa filter po. Okay, sige. Bali, yan po. Ayan, no. Talagang, eto, green line ni sir kanina. Nagpakulo na rin siya ng tubig. So, ano bang unahin natin? Lalagyan ba natin ng powder na Hindi po. Bali, ang gagawin po natin is, i-rinse po natin yung paper para hindi natin malasahan yung pagka-papery taste ng filter. Okay, dapat pala ganun. So, i-rinse po natin siya. Okay. Then, tapos tatanggalin niyang Tapos, ang purpose din nun, para uminit itong material. Okay. Kasi, pangit din pag hindi uminit yung material, may bibigay din na lasa na hindi din magugustuhan. Okay. Kasi, usually na ginagawa natin, pag may, coffee natin, nilalagay na natin, tapos binubuhusan na natin Apo. ng mainit na tubig. Yes po. So, hindi pala ganun, no? Dapat, kailangan mo munang i-rinse. So, yan, ilalagay na lahat. Oh, wow! Yan po yung... Imagine, may bango! Yes po. Smell po yung... yan po ay fragrance niya po. Yan po yung fragrance. Fragrance yan, hindi aroma. Ang fragrance pag dry pa siya. Okay. Pag wet na po siya, aroma. Okay. Dami na naman nating natutunan yan, guys. Yes, Fragrance muna pag dry, pero pag nabuhusan na ng tubig yan at Aroma. wet na siya, aroma. Yes, That's po. the aromatic. Yeah. Okay. May mga dried fruits ang hints po. Hints of dried fruits like plum, dried grapes, Okay. So, ganun siya, no? raisin, So, imagine, no, from coffee beans. Anong tawag mo dito sa granules? ground coffee. Ground coffee. Yes, Ayan. So, dapat, ano naman dyan? Paano naman yung pagbuhos, sir? Ito po, ganito po siya. Okay. Ang first purpose, ang medyo kasi medyo is parang specific kasi itong ginagawa natin. Kailangan mapili to eh. Ang first pour natin is for degassing para matanggal natin yung mga bad na aroma ng mga kape. Okay. So ididigas natin 'yan. Gaya ng mga smoky taste ganun, toasted ganun. Tanggalin natin 'yan sa pagdidigas. Sa first, pa lang yon, pouring mo. First pour, Oo, yes po. okay. And then, so hintayin mo lang matapos yan. May minutes po. So sa akin, in 45 grams of water, 45 seconds din. Dapat. Ayun, nag-ano na siya. Nag-ano na siya. Yun yung Gas. gas po, yung carbon. Ganun pala yun. May digasing palang nalalaman ng kape. po. No? Medyo matagal na itong kape. So ang ginawa natin, hindi na tayo digas pa ng isa. Yes. Kasi kaya na niyang nalalabas na. Ayun, no? May pumuputok.
So, hindi pala siya basta-basta, no, mga ka-video. Ang alam lang natin kasi, pag may ganyan, ibuhos lang yung tubig, pwede na, then tutulo na. Yes po. Hindi po. Talagang technical po ito. Talagang mapili po ito. Okay. Tapos, hintayin lang natin. Ayun, may mga bumubula-bula pa, no? So, ako habang dinitignan ko yung kape, na-excite na ako. Ang bango Apo. Ayan, hindi nyo lang maamoy dyan, pero dito amoy na amoy ko. Sa akin, kasi sanay ko na yung kape. Mm-mm. Tapos alam ko na yung ratio ng kape. Mm-mm. So sa akin, alam ko tansya ko na yung recipe ko. Mm-mm. So pag sa bagong-bago na kape na hindi mo alam ang recipe, Mm-mm. every pour yung last output ng pour, lalasahan mo yan kung kulang pa ba or no. Para hindi naman sayang yung lahat naman parang hugasan mo lahat ng kape na Oo. Nasa filter. Oo. So yung kanina 26 grams, ilang water ang kailangan? Ilang ml? Ang sa akin yung 26 grams ko is ginagamitan ko ng 480 na tubig. 480 ml. Grams na tubig. Kasi Dito rin mo kamaano, yes no? po, dyan po. Okay. Kasi iniisip ko kung paano ko bibilangin yung yung 480 na grams. Dito Apo. pala yung... Gamit So ka po parang yung bigat. gamit ka po ng recipe mo. Pag sa baguhan pa lang, yung medyo hindi pa sanay sa kape, ang recipe nila is 1:20 po. Ano yun? 1 gram of coffee, 20 grams of water. Pag nakulangan mo po yung yung tapang ng kape, so doon ka na mag-adjust. Mag 18 ka na, mag 17, Okay. ganon. So ang gamit natin is 1:17 Okay. para hindi matapang sa inyo, hindi rin malabnaw sa akin. Okay. Kasi Tama lang. matapang sa akin eh. Ito 480, ano na yan? 483, 483. yes po. So yeah, tama na yan. Yes po. Okay. Hintayin lang natin na Mag-subside, okay. So ganun pala, no? Sa pag-brewing naman, meron naman sinasabi nila over extraction, so kaya may ginagamit akong time. O ilan ang time na kailangan natin dyan na required? Sa pag required is 3 minutes to ganun. To 5. Yes po. Okay, yan. Depende Ito, sa tapos volume na. ng kape. Okay. So ito, 26 grams na kape, ginamit niya. Then dito sa scale niya, 484 grams. Bali natapos ako sa 4:30 So 4 minutes and 30 seconds. seconds. So yun yung niya. So ito medyo mainit. Tabi muna Yes natin. Okay. Ito po. So Para yan na yan. matikman po natin yung Alright. kape. So ito, as in talagang purong kape yan. Wala ng asukal, wala ng creamer, no? Yes po, kasi hindi natin ma-appreciate ang specialty kung mag-aasukal pa tayo. Masisira lang ang lasa ng kape natin. So, ganyan. Ngayon, naintindihan ko na itong mga kababayan natin dito sa Benguet, sa Cordillera, na mahilig sa kape. Black coffee. Black coffee po. Opo. Ayan, cheers muna tayo. Yun po yung tamang tawagan, black coffee po. Talagang ganun pa ang tawagan pag yung pag sa mga ganitong varietal. Huwag po nating tawaging barako kasi ang barako is Liberica po yun. Excelsa. Okay. Ibang breed na, ibang variety po yun. Ng kape. Oo. Ang barako talaga is may variety yan. Ang pagkakalam ko sa barako kasi, yung pag sangag ka ng Yes, bigas, tapos naging black. Yung Yun rice. yung ginagawang rice coffee. Rice coffee. Pero ito dark coffee. Ay, black coffee. Ito ay black coffee. Tama lang yung tawagan mo, sir. Ayan, black coffee. Black coffee, hindi Alright. po barako. Okay. Iba nga, guys. Nalalasaan ko pa rin yung aroma niya kanina, yung amoy dun sa storage area na may fruity na amoy. Yung sabi ko, sir, sa asim. Smooth. Tsaka yung asim. Ano yung prutas na may asim nun? So, sa likod ng asim na yun, anong mariremind mo doon? Anong prutas or anong pagkain ang nakain mo na nun na ganun yung asim?
So, ganun po siya. Kaya nga pala, no. Hindi ko lang ma-distinguish. Baka ikaw, sir, mas ano mo, mas kabisado mo yung lasa na to. Oo, yung asim niya po is para siyang berries. Asim ng berries. Berries sa kabundukan. Like blueberry, ganun. Mga raspberry. Yun po, yung asim Ang niya. alam ko lang, mulberry kasi eh. Pwede din sir, pero hindi kasi matatawag ang raspberry sa mga flavor notes kasi medyo mahirap din ang ano ng Yes. mulberry eh. Oo. Yung mga mulberry, raspberry, yun yung madaling ma-identify doon. Alam mo, ang experience ko sa pagkakape ngayon, no? Pag hinigop mo siya, parang alam mo may nasa likod. Yung pakiramdam mo na parang dumadaan yung kape sa likuran mo. Ba't ganun? At the back of your mind, parang ito yun nga yung ano yung lasa ng kape na mayroon kayo dito plus yung fruity na Yeah, yung yes, asim niya, which is I'm not familiar with the other berries, pero yung sinasabi nga ni Sir Rudio kanina, raspberry, mga blueberries, Yes, yan, bihira lang naman tayo makakita ng ganon. Yes po. Pero sa aming mga taga-bundok, nakikita marami diyan sa bundok. Ayun. Yun lang hindi niya season ngayon kaya hindi tayo makakita. Okay. Seasonal din. Yun mga Okay. yun. Sarap talaga. Now, I found out kaya nanalo si Sir Rudio because of this. This is not the typical coffee na iniinom natin from lowland na gusto natin magkape sa mga commercial area. Pero ito, talagang one of a kind. No? Talagang dadayuhin mo si Sir Rudio dito sa kanyang lugar para matikman mo itong napakasarap na kape. Sir, dun sa pag-inom ko, no, parang smooth naman siya. Pero ang tanong ko, sir, ba't yung kape natin, parang umaasim? Yes po sir. Cause po yan ng fermentation. Sa fermentation kasi na yan is doon natin mapapalabas yung inaamoy natin na aroma niya. Oo, aroma niya na parang galing fruits. Okay. Pag wala kasing fermentation, alam mo yung hints, yung hints lang ng kape is like nutty chocolate. Yun lang, parang yung traditional lang na notes. So parang kakape ka lang ng parang ni-roast na mani, ganun. Yun lang, parang familiar ka lang. Yes, yes. Sa kape kasi na specialty is parang nag-indulge ka ng iba-ibang flavor or Yes. parang di-discover ka ng Yes. ng ibang prutas. Nice. Ganon. Okay, yun. Naintindihan na natin ngayon. Yes, so. Oo. Kaya, kape lang tayo, guys. Ano bang tawag mo dito, sir? Sa kape mo na to. Dapat bigyan mo ng pangalan. Pangalan. Oo. Specialize mo. Specialty coffee ang maraming tawagan dito. Pero Specialty. dapat may parang para unique. Sa bagay, oo. Ano ba ang pangalan mo? Rudio. Rudio. Yes po. Ayan, Eddie Rod Coffee. Pwede din. Pwede din. Alright, cheers! Sarap.